po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po yung mag-aaral ng Biblia. Ito po yung hawak ko, New Testament. Ang mahalaga po, meron tayo nagagamit ng Biblia. Ano po, tatandaan ninyo yan. Ang ating bibigyan pansin po, yung mga nakatala sa Biblia na malaking mga kumbaga sa social media parang pinagdidebatihan. Itong ating Panginoong Jesucristo. Tignan po natin yung sa San Mateo. Dito po sa isang talata ng Biblia kung saan ganito po ang nakasulat. Sabi po ay ito. Ito. Sa San Mateo chapter 16:13. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Yan po ang nagtanong ay si Jesus, ang ating Panginoong Jesus. Yung inyo pong napapansin sa mga talata ng Biblia, meron kayong nababasa ng anak ng tao. Pag nakabasa po kayo ng gano'n, yun ay tumutukoy po kay Jesus. Yun po ay isang title na ginagamit niya sa kanyang panahon, sa kanyang pangangaral. Kasi nga po, si pinanganak ng isang Birhen, si Maria. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan ka. Samahan po kami sa aming pagpupulay ng iyong salita. Buksan ng mga puso at isipan ng bawat isa na nanonood ng video. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ang unang tanong ay ito. Sabi ni Jesus, sino raw ang anak ng tao? Ano yung salitang raw? Hindi absolute, kundi may salitang alinlangan. Ayon sa mga tao, 14, sumagot sila. Sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pa, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Yung lahat ng binanggit ng mga taong ito, patungkol kay Jesus, lahat ito ay mga tao. Yung mga propeta, mga tao po ito, sila Juan Bautista, sila Elias, Jeremias. So, ang paniwala ng mga tao kay Jesus sa panahon na yun, si Jesus po ay tao na gaya nila, gaya ng mga propeta. Kasi, kayo naman, anong sabi ninyo kung sino ako? Tanong niya sa kanila. So, nagtanong muli ang Panginoong Yesus sa inyo, yung sila Pedro. Yan, sila naman tinanong kasi ang unang tanong, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. Yung kalawang tanong, para sa inyo, sino naman ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. No? Maliwanag ang sagot ni Pedro. Ikaw, ang anak ng Diyos sa Kristo. Anong sagot ni Jesus? Sinabi sa kanya ni Jesus sa verse 17, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit.
yung palang sagot ni Pedro ay galing sa Diyos. Ang nagsasabi ay walang iba kundi Panginoong Jesucristo. So, pinahayagan ng Diyos si Pedro. Kasi tao siya, si Pedro, apostol tao siya. Kasi baka magkamali siya. Kaya ang Diyos mismo, ginamit yung labi ni Pedro para ipahayag, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, salita ng Diyos yun sa pamamagitan ng labi ni Pedro. So, maliwanag po sa talatang ito na mismo ang Diyos ang nagsabi kay Pedro o ginamit yung labi ni Pedro na si Jesus anak ng Diyos mismo. Sabi ng Diyos po yan, binasa lang natin. Ulitin natin ha. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, si Pedro po yan. Sapagkat ang katotohanan ito hindi iniayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin, ang kanyang Ama ang nagsilita kay Pedro sa tanong mismo ng Panginoong Yesus. Sa inyo, sino ako? Kasi yung mga tao, ang sagot nila, ikaw daw si Elias, ikaw si Juan Bautista, ikaw daw si Jeremias o isa sa mga propeta. Yan ang pagkakilala nila. Samantalang yung si Jesus, balita, pinanganak ni Maria. Baka sabihin di man ni San Pedro, anak ka ni Maria. Maaaring pwedeng mangyari yun. Pero, nang magtanong si Jesus, sumagot ang Diyos sa pamamagitan ni Pedro. So, kiniklaim ng Diyos na si Jesus ay kanyang anak. Ano ba ang likas na kalagayan ng Diyos? Siya po ay Diyos, hindi siya tao. Hindi tao ang Diyos, kundi yan ay Diyos. Kung kiniklaim ng Diyos na si Jesus ay kanyang anak, lalabas ang kanyang anak ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Parang ganito, kung ang stand mo si Jesus ay tao, lalabas ang Diyos sa langit, tao. Sino naging asawa ng Diyos? Si Maria ba? Hindi. Ang Diyos Espiritu. Si Maria laman. Kaya nagkakamali po yun nagsasabi, kailanman hindi naging Diyos si Jesus kundi tao. Nagaya natin. Hindi po. Maliwanag po sa Biblia. Mismo ang Diyos ang nagsabi, ikaw ang aking anak. Si Jesus naman. Anong sabi ni Jesus naman sa kanyang Ama? Balikan lang natin. Yun lang na nandun din ang sagot eh. Anong sabi ni Jesus? Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo na sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kaya nang magpaturo ng manalangin ng sila Pedro, anong sabi ni Jesus? Ganito kayo manalangin. Kasi nagtanong sila, Panginoon, turuan mo kami manalangin, gaya ni Juan. Tinuturuan yung kanyang mga alagad. So, anong sabi ni Jesus? Mateo 6:9, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit, kasambahin nawa ang pangalan mo. Bakit sinabi ni Jesus, Ama namin, hindi sinabi niya, Ama ko? Kasi po, sila Pedro, mananampalataya na po sila. Sila'y mga apostol. Kapag isa ka mananampalataya, ikaw po ay anak na ng Diyos. Meron tayong babasahin. Ang sabi po rito sa Hebreo
ganito naman ang ating mababasa. Sa chapter 2, verse 14. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus na tulad nila, may laman at dugo. Ano yung mga yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao? Ito po yung mga mananampalataya kay Jesus. Sila po yung mga tao, sila po yung napangaralan na. Kagaya nila Pedro, apostol sila. Kaya sabi ni Jesus, nang magtanong si Pedro, tumulo kami manalangin. O ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa langit ka. Ama namin. Kaya pag isa kang mananampalataya ng Diyos, ang tawag ko sa Diyos, Ama. Kasi nga, Ama talaga siya, Father, God the Father. Oh. Yung mananampalataya sa Kanya ay mga tao na may laman at dugo. At si Jesus naman, ang sabi rito ay, ditin natin, yung mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila na may laman at dugo. Na may laman at dugo. Yan ang tao. Kung puso, laman at dugo. Tao yan. Tayo yun. Pero si Jesus, wala siyang laman at dugo. Anong ibig sabihin niya? Ang Diyos Espiritu, natural ang anak niya, Espiritu rin po. Bakit nagkaroon siya ng laman at dugo? Nung maging tao siya, tingnan natin dito pa rin sa Hebreo, hindi man tayo lalayo. Chapter 10, basahin ko po. Dahil diyan ng si Kristo manawag sa sanlibutan. Sinong manawag dito sa sanlibutan? Si Kristo. Yun po ang Diyos yun po yung anak ng Diyos sa langit, si Kristo. Wala pong laman at dugo yan. Ito. Ang mga hain na tandog ng mga hayop at hindi mo ibig, kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Saan galing yung katawan ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, kaya inihanda mo ang aking katawan. Sinong kausap dyan? Ang kanyang amay. Saan sila nag-uusap dyan? Natural sa langit. Bakit? Susugoy si Jesus dito sa lupa. Ulitin natin ha. Dahil dyan ng si Kristo ay manawag. Manawag. Ano bang ibig sabihin ng manawag? Di bumaba. Mananawag muna ako sa baba. Sinabi niya ba nga akyat ako sa itaas? Hindi. Manawag. Sa ibang salin dyan, nang subuin sa sanlibutan. Subo. Inutosan. Dito sa mundo na kinalalagyan natin. Kaya sa langit nagaganap ito. Nang sinabi ni Jesus, isang katawan ang inihanda mo sa akin. Ito yung katawan na may laman at dugo. Ito yung ipinanganak ni Maria. Kaya ang nakalagay doon kay Maria sa Mateo 1, siya'y nagdadalang tao. Ito naman mga pilosopo, kita nyo, nagdadalang tao. Kaya tao siya, hindi nagdadalang Diyos. Ang tanong, si Jesus ba ay bunga ng tao? Unang-una, wala pang nangyari sa kanila ni Jose. Nung masumpungan ni Jose si Maria na, nagdadalang tao na. Kaya nga sabi niya, iiwalay ako na lang ito. Hindi na pa meron na nakahuna sa akin. Sa kanila, maigpit po pag may nakahuna sa iyo. Papatayin yung babae. Kung babae ka, meron ka nakaranasan sa lalaki at nag-asawa ka. Kasi doon sa panahon nilang yon, kapag ang isang babae at lalaki nag-asawa nagkasal, yan at mag-honeymoon. Kinabukasan, ang ipakikita ng ebidensya ng lalaki, yung kumot na
virgin pa yung babae, yung dugo. Na nagsasayaw siya, virgin pa nga ang asawa ko. Dala-dala yung pungot. Pero pag ang kanya napangasawa, meron na palang nauna at hindi sinabi ni babae, at yung kanilang pulot gata, natural, hindi na siya virgin. Kinabukasan, sisigaw yung lalaki, ang sabi niya, ang asawa ko hindi na virgin. Kukunin ngayon ang asawa niya at papatayin. Kaya si Jose, nang malaman niya nagdadalang taon nito si Maria, ay iwalayan ko na lang ng lihim ito. Kasi nga, malalagay sa alanganin si Maria. Hanggang mga anak sila, hindi niya ginalaw si Maria. Pero salamat sa Diyos. Ang Diyos po nagpadala ng anghel at kinausap po itong si Jose sa isang panaginip na sinabi niya kay Jose, eto, ganito, basahin ko na lang, basahin mo. Sa Mateo 1:18, ganito pagkapanganak kay Jesus. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. O, nakatakda pa lang ha, hindi pa nakakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpuan nagdadalang tao. Yan ang ginagamit po nilang panangga na si Jesus ay tao kasi nagdadalang tao ang Maria. Ayaw lang nilang ituloy ang basa eh. Hanggang doon uminto lang sila. Pero kung itutuloy natin, tignan nyo mga resulta. Yung pagdadalang tao ni Maria, ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi sa pamamagitan ng tao ng Espiritu Santo nakalagay. Ibig sabihin ba yung Espiritu Santo? Tao yun, hindi. Espiritu nga eh. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit tayo niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang iwalayan ito ng lihim. 20. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito walang nakahuna kay Maria. Virgin siya, kaya Virgin Mary. Ito. Oh. 21. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalan ng Jesus sapagkat siya'y magliligtas sa kanyang bayan at kanilang mga kasalanan. 22. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ula pala yan, kaibigan. Sa lumang tipan, ninula na pala yan. At sa bagong tipan, nagkaroon ng katuparan. 23. Maglilihi ang isang birhen na mga anak ng isang lalaki. Kita nyo, birhen. Ibig sabihin ng birhen, wala pang karanasan sa lalaki. Pag meron ng karanasan sa lalaki, ang isang babae, hindi na po siya birhen. Pero dito binabanggit birhen. Ibig sabihin ng birhen, walang karanasan sa lalaki. Yun lang po kahulugan ng birhen. At tatawagin itong Emmanuel ang kahulugan kasama natin ng Diyos. 24. Na magising si Jose. Nakatulog sa kakaisip. Natulog at kinausap ng anghel ng Panginoon sa panaginip. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ito pala nangyari ang kasal. Ngunit, hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang manganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Kita niyo? Walang nangyaring anumang animon sa kanila. Kaya hindi bunga ng tao si Jesus. Naglihi siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yun po sinasabi dun sa Hebreo chapter 10 na yung katawan ni handa ng Diyos, yun po yung ginamit sa pagbubuntis ni Maria na merong laman at dugo. Hebreo 2:14. Kaya si Jesus po, hindi po yan tao, kundi naging tao gaya nila na may laman at dugo. Ibig sabihin, wala pong laman at dugo si Jesus
nung nasa langit siya, nung kausap ang God the Father. Kaya nung magtanong si Jesus kay Pedro, Antimano sumagot ang Diyos, Thou art the Son of the living God. Kaya nagkakamali po kayo. Kayo nagdideklara na tao yan. Oo, bagamat sa Biblia, mayroong nagsabing tao si Jesus. Kagaya niya, sabi niya, ako'y tao. Sabi ni Pablo sa unang Timoteo, tao. Text mo lang ako. Wala namang problema, pinaniniwalaan po natin lahat yan. Pero bago Pinadala mo na kay Michael. magkatawang tao si Jesus, ano siya? Okay. Yan po ang nakalagay yung mga binasa natin. Siya po ay anak ng Diyos na buhay. Ang Diyos ay Espiritu, naturalmente, Espiritu po si Jesus sa langit ng sugoy niya, nilagyan na po ng laman at dugo. Yun ang pinanganak. Pero sila pa rin, kung magtatanong sa city, sila pa rin ang iiba dyan. Ganyan lang po ang Biblia, napakaliwanag. Huwag lang kayo gagawa ng sarili niyo kwento. Magbasa kayo para matuto kayo. Ako, inyong kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Yung mga nanonood, sana meron kayo natutunan. Ay, yun na maganda. Di natin, pinabangan din ang gusto niya, lumama na sila. God bless us all.